Magandang gabi. Muli ako po ang inyong lingkod, si Jason Fernandez, para sa kababalaghan, ang anino ng katotohanan. Ngayong gabi ay masasaksihan natin ang salaysay ni Miss Alma Concepcion. Naniniwala ba kayo na mayroong mga masasamang elemento at kaluluwang ligaw na sumusunod sa atin? Tunghayan natin yan sa pagbabalik ng kababalaghan, ang anino ng katotohanan. Di mo ba napapansin sa liwanag o dilim, iyong mararamdaman ang init at lamig. Hindi ka na maliligaw, hindi ka na mawawala. Handa ka bang sumama? Handa ka bang maligaw? Magkaibang mundo. Halika rito, halika rito, halika rito. Alamin natin ngayon kay Miss Alma Concepcion kung bakit nga ba at paano siya sinusundan ng mga masasamang elemento at mga ligaw na kaluluwa. Kikwento ko lang sa inyo yung journey ko simula nung bata pa ako na hindi ko kinikwento sa mga tao kasi nahihiya ako dahil baka ma-judge ako. Bali nung bata ako, epileptic ako nung bata. Tapos nun, as early as 8 years old, na-experience ko ng humiwalay sa katawan ko. Akala ko normal yun. So, kinikwento ko sa mami ko na nakikita ko siya sa bahay, kung anong ginagawa niya habang tulog ako. Pero actually, umiikot-ikot ako sa bahay. Tapos nung lumaki na ako, na-realize ko na ang pinakahuling astral ko siguro, astral projection po yung tawag doon,
Yung huling astral ko, siguro I was 20 years old. And nagdasal na ako kay Lord. Sabi ko, Lord, hindi ko alam ito. So please, tigil na natin. Please stop. Kasi natatakot ako baka kung saan ako dalhin. Pero in my late 20s, nangyari siya uli. Pero nagdasal uli ako. Sabi ko, Lord, please, wag niyo na pong ulitin. So as of today, simula nung huli, nung late 20s, ngayon, hindi na po siya umulit. Ngayon, kwento ko din sa inyo yung mga experiences ko na kababalaghan. I remember yung bago namatay yung kapatid ng mom ko. Malayo ako sa kanya, nandun ako sa bahay ko. Tapos nun, bago siya namatay, naamoy ko siya. Merong certain scent kasi yung auntie ko, dahil ano siya, yung diabetic, tapos parang na-amputate na yung paa niya. So meron siyang amoy na parang imposibleng mangyari sa bahay namin kasi wala namang ganong medyo mabaho sa bahay ko. Tapos, yung best friend ng brother ko, namatay siya nung evening. Ito lang, last year. Namatay siya nung evening. Tapos nun, umuwi ako ng bahay. Walang tao sa bahay. Wala yung anak ko, wala yung kapatid ko. Pag uwi ko sa bahay, bukas yung TV, binidyo ko, on ko yung video. Sinabi ko sa kapatid ko, "Oh, Bert, nagpaparamdam, sige." Binibidyo ko habang sinend sa kanya kasi hindi po ako duwag eh. Tapos nun, pinatay ko yung TV, natulog ako, mag-isa lang ako sa bahay. Tapos nun, pagbaba ko, yun yung day na i-cremate na siya. Pagbaba ko, wala pa rin yung kapatid ko, wala pa rin yung anak ko. Pagbaba ko ng bahay, bukas naman yung humidifier. Binidyo ko ulit, tapos sinend ko sa brother ko. Sabi ko, hinihintay ka na niya. So sabi ko, sige, makakarating, sabi ko. So nung pagdating ng brother ko nung umaga na yun, dumiretso kami sa kanya para umattend ng cremation niya. Meron pa ako isang experience, talagang eto, kasama si Stella White, Stella Ruiz, yung artista nung 90s. Pumunta kami sa bahay niya, tanghaling tapat. Marami kami. Siguro nasa 8 people kami. 8 people, tanghaling tapat, daytime. Dumating yung isang singer na kaibigan niya. Tapos pagdating ng singer na kaibigan niya, may kasamang bata. Nandun kami sa lugar na tipong pagpasok ng tao ng bisita sa bahay, automatic, siya, yung kalye na yung so ibig sabihin, hindi pwedeng maiwan bukas yung gate. Sa Kapitolyo to. Di ba pagpasok ng tao, lalak mo na kagad. So, yung bahay nila, tipong kailangan pagpasok ng tao, ilak agad. So pumasok na ngayon yung kaibigan niya na singer, na may kasamang bata. Tapos sabi namin, tara, kain na tayo ng lunch. Kain na, ganun kami. Tapos yun, pag upo namin sa table, 8 kami o 10. Pag upo namin sa table, sabi namin dun sa singer na kaibigan namin, sabi namin, asan na yung batang kasama mo? Huwag kayong aalis dahil magbabalik ang kababalaghan, ang anino ng katotohanan.
po. Pag upo namin sa table, sabi namin dun sa singer na kaibigan niya, singer na kaibigan namin, sabi namin, asa na yung batang kasama mo? Ewan ko ba? Ay, pakaitin muna natin yung mga bata. Ha? Wala akong kasama mga bata. Uy, kasama Ano? mo. Meron kang kasama kanina. Huwag ba kami tinatakot, Mare? Maloka kasi. Kanina ko pa namin Kasamang nakikita bata. kasamang mga Ako bata. lang. Ako lang mag-isa pumunta dito. Ang sabi niya, ha? Sinong bata? Nakita namin lahat yung bata. Nakaputing sando, naka-yellow shorts. Dinescribe pa namin, yellow shorts. Naka-yellow shorts siya, nakaputing sando. Sabi nung kaibigan namin singer, wala akong kasamang bata. So nagtingin lang kami. Nakita niyo yun? Nakita niyo yun? Nakita niyo yun? Nakita namin lahat yung bata. Sarado naman yung gate. Lahat kami nangilabot kami noon. So yun yung another encounter ko na talagang nakita namin tao. Tapos, isang beses nung mga 1990s also, nung nag-shoot ako for a movie, meron kaming pinag-shootingan na old house. Tapos sabi ako naman, okay, normal taping, normal shooting, ganyan. Tapos yun, nung padilim na, medyo yung film pa nun bumabagal, bumibilis, bumabagal. Sabi ng caretaker, pasensya na kasi ganun talaga dito. May naglolo ko sa gabi. Yung nasa edad ako noon na hindi ako naniniwala sa mga ito. So, sinabi ko dun sa bahay, sabi ko gano'n, kung totoo ka, magparamdam ka sa akin. Ma'am, wala po ba kayo nakikita dito, nararamdaman? Kasi po dati pong haunted house to eh. Marami pong maligno dito. Kung totoo sila, magpakita sila, magparamdam sila. Sige nga. Sige nga, totoo ka ba? Paramdam ka sa akin. Hinahamon ko kasi hindi ako naniniwala. Tapos nun, that was mga 6 p.m. Dinner break, 7 p.m., biglang sumakit yung tiyan ko. Sabi ko, ang sakit. Tapos sabi ko, pengi pong yung binigyan nila ako ng bote na may hot water. Nilagay ko dito. Tapos hanggang sabi ko, higa muna ako. Tapos nakatulog ako. Pagising ko, parang ako natulog ng parang 10 oras. Tapos sabi ko, anong oras na? Ba't hindi niyo ako ginigising? Sabi ko gano'n. Jose! Jose! Ma'am, bakit po? Ba't di niyo ako ginising kaagad? Magdamag na ako natutulog dito. Ma'am, 30 minutes pa lang po kayo natutulog dyan. Sabi ko, parang ang tagal-tagal kong nakatulog. Sabi ko, ganun ba? Tapos yun, pag gising ko, sakit pa rin ng tiyan ko. Tapos nag-CR ako. Yung period ko parang gripo. As in, yung dugo, tuk, 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 gano'n. Sabi ko, takot ako. Dinala ako sa ospital. Tapos yun, in-injection na ako ng Buscopan. Tapos yun, sinabi ng mami ko, teenager pa ako nun eh. Sabi, kasama ko pa si mami sa taping. Sabi ng mami ko, anak, balik tayo, mag-sorry ka. Anak, bumalik na tayo. Mangingi tayo ng tawad. Doon ko lang first time naramdaman na meron pala. So nag-sorry ako. Tapos ever since on, hindi ko na sila hinamon ulit. Hindi na. Tapos ito, another show na naman sa Cristala, sa ABS. Kailangan namin mag-shoot sa kuweba. Isang malayong kuweba sa bundok. Ganun na naman, 1:00 ng madaling araw.
kinukuhanan ang eksena ko noon, ako yung tao na magiging paniki. So, kailangan mag-transform ako to a paniki. So, acting ako, acting. Tapos noon, pagka-cut ng camera, uma-acting ako sa lupa. Tapos, ng pagka-cut ng camera, bigla akong bumagsak. Pumikit ako. Pagdilat ko na naman, para na naman akong natulog ng 8 hours. Sa pagising ko, sabi ko, anong nangyari? Hinimatay ba ako? Tinanong ko, hinimatay ba ako? Hinimatay ba ako? Sabi niya, hindi. 1 second lang daw. Sabi ko, tas since hindi ko ma-explain yung nararamdaman ko, iyak na lang ako ng iyak. Nagtataka sila sa akin, bakit ako umiiyak? Kasi hindi ko ma-explain eh. Para akong hinimatay, tas sinabi nila, hindi. Para akong hinimatay. Sabi ko, iyak ako ng iyak. Sabi ng mga tao, bakit? Ba't ka umiiyak? Sabi ko, magdasal tayo. Pagdasal natin tong place, magpaalam tayo, magtabi-tabi po tayo, magdasal tayo. Kasi hindi ko ma-explain. Kala nila nababaliw na ako. So, dasal, sabi ko, Lord, sa mga po dito, sa mga kasama namin dito na hindi namin nakikita, patapusin niyo lang po yung taping namin. Nakikigamit lang po kami ng lugar. Sabi, wag naman po kayong magalit sa amin, ganyan. Nagdasal ako talaga. Sabi ko, Lord, magdasal tayo. Tapos nun, natapos na yung taping. Tapos may mga nagpa-picture sa akin. Ito yung time na hindi pa na-edit yung camera. Yung phone, unang labas ng phone camera na kailangan ipa-develop pa. So ngayon, may mga nagpa-picture sa akin. Tapos yung next taping, binigyan ako ng printed picture. Dalawang magkaibang tao. Ito, hindi pa ito na-edit nun. Kasi printed camera pa siya. Wala pang edit features yung phone. Dalawang picture na ibang kasama ko. Merong smoke formation na parang demonyo. Dun sa printed picture. Ngayon, so buti na lang, nagdasal ako, nag-acknowledge ako ng presence nila. Buti, nagtabi-tabi po ako. Totoo po yung tabi-tabi po. And simula nun, kahit saan ako pumunta, yun ang lesson for me na kailangan magpaalam ako sa lugar na makikigamit, makikiraan. Yun po yung experience ko. Ngayon ay tunghayan natin kung paano sinolusyonan ni Madam Perena ang makapanindig balahibong pangyayari sa buhay ni Miss Alma Concepcion. Panoorin natin to. Samahan niyo akong tuklasin at resolbahin ang mga nakakapanindig balahibo at nakakatakot na istorya ng ating celebrity guest, ang isa sa pinakamahusay na aktres, Miss Alma Concepcion, dito sa Kababalaghan, Anino ng Katotohanan. Magandang araw, Miss Alma. Ayan, maraming salamat sa pagpunta at pag-guest dito sa Kababalaghan, Anino ng Katotohanan. Ayan po. So, kung hindi niyo po matatanong, pangalawang beses ko na pong na-meet si Miss Alma. Ayan. At yun nga po, may mga interpretation po ako at may mga nakikita po ako sa kanya. So, base po dun sa mga story na nakwento ni Miss Alma, dito na lang po, dun sa nagpa-picture ka ng mayroong anino na may nakita ka. Oo, smoke siya. Actually po, ngayon pa lang kinikilabutan ako. Kasi po, nung first time natin magkita, nakita ko po yun. Doon po sa entrance ng pinto. At sasabihin ko po, bakit may mga ganon na sumusunod sa inyo at sumasama. So, babalik po tayo doon sa pagkabata nyo. Sabi nyo po, nag-astral kayo. So, nag-astral po ang isang tao kapag may senses po siya or ability. Kaya po, unang tatanong ko sa inyo, aware po ba kayo na may senses kayo, may ability kayo?
Nung bata ako, aware ako, pero sa sobrang takot ko, hindi ko na lang siya dinevelop. Kasi hindi ko alam yan eh. Ilang taon na po kayo nung nalaman nyo na may something sa inyo? Mga bata pa, mga 8 years old, mga more on 8 years old. Kasi hindi pa, 7 masyadong bata pa yan eh. Basta before 10. Ayan po. So, yun nga po. Siguro, ako po mga age of 10, 11, nakaranas na din po ako ng mga kababalagang nangyayari. Masasabi ko po na mayroon tayong something in common. Yun po yung pagiging clairvoyant. Sa third eye po, 'di ba? Literal na kapag sinabi may third eye, may nakikita. Pero ito po yung maganda dito kasi maipapaliwanag ko yung iba't ibang uri ng pagkakaroon ng third eye. Meron pong tinatawag na clairvoyant, which is masasabi ko po 80 to 70% meron kayong ganon. Ako po 90%. Pag sinabi pong clairvoyant is pwedeng makakita, pwedeng makarinig, pwedeng makaamoy. Ayan po siya. Pwede din po sa panaginip. Meron naman po yung tinatawag na clairaudient. Ang clairaudient po is nakakarinig lang po siya, pero hindi nakakita, pero nararamdaman mo. Meron pong claircognition, which is meron din po kayo kasi alam nyo po na may something. Ang iba naman pong uri ng third eye na meron din kayo is clairvoyant. Si clairvoyant po, at saka si claircognition, kahit hindi nyo po nakikita si claircognition, is alam nyo po kung mabigat yung lugar, alam nyo kung mabigat yung isang tao, alam nyo kaagad po kung may something, may nararamdaman kayo. Which is, yun nga po, kapag may mga ganong senses po kayo, para po tayong magnet. So, kung ano po yung energy natin, kung pagod, malungkot, mas makaka-attract tayo ng negative energy. Kaya nga po, di ba, nung during yung taping nyo, pagod po kayo dahil nga nasa bundok kayo, elemental po. So, nakaka-attract po kayo. Yun po yung sinasabi na sumusunod. Kaya po, may mga sumusunod sa'yo, madali ka pong maka-attract. So, may mga paraan po kung para natin maayos yun o mailayo kayo sa ganon. Yung pag-a-astral naman po, napakagandang desisyon na hindi nyo kinarir, hindi nyo ginusto yung pag-astral. Kahit ako po, personally, ayoko po. Kasi nakaramdam po ako niyan simula bata hanggang high school. Nakakapagod. At yun nga po yung sinasabi natin. Yung mga iba po kasi na-excite, astral, pupunta sa ibang lugar, kayang pumunta kahit sa ibang mundo. Ayan po. Kapag na-snatch po ng mga demonyo at mga masasamang bad spirit po, yung mga ligaw na kaluluwa yung katawan nyo, hindi na po kayo makakabalik. Actually, Miss Alma, mayroon po tayong movie na ganyan. Na pinapakita po yung pag-astral, pero hindi po siya. Ang masasabi ko lang po, ang ganda yung decision ni Miss Alma. Kasi meron po kasi na parang mga tao nag-experiment na, ganito, may senses ako, may ability, minsan po, tumatawag pa sila nagtatawag sila ng mga spirits. Kayo po, maganda at nakatulong po talaga number 1 yung pagdadasal. Di ba po? So, lesson na din kay Miss Alma na, katulad, alam ko po marami din, di ba, yung mga naghahamon. Oo. Naghahamon sa marami po akong makakilala na ganyan, naghahamon po sa mga hindi nakikita, elemental. So, ang tanong naman po, ayan, paano natin iiwas ang ating sarili, isi-shield katulad ni Miss Alma na lapitin siya. So, may mga pamamaraan po tayo na ginagawa. Pwede ko po kayong i-cleansing mamaya para at least po matanggal po yung mga negative energy, isi-shield po natin. Opo, ipapakita natin. Pagkatapos po, pwede din po namin kayo i-heal through Reiki healing, energy healing. Wala po siyang orasyon. So, through energy po, pwede natin matanggal yung mga negative energy at gamitin natin sa mas swerte yung yung ability nyo po. Kaya po sinasabi nila, ang pagkakaroon ng gift, pwede po itong gift, pwede po itong sumpa. Siyempre, mas pipiliin mo, 'di ba, na yung senses mo, yung gift mo ay doon sa positive energy. So, marami pong magbubukas na opportunity, swerte, at ilalak naman po natin yung pag-absorb yun ng negative energy. Kasi parang magnet kayo.
Kahit wala po kayong ginagawa, kahit po nasa isang crowd lang kayo, negative yung lugar, pansin nyo po, parang pagod kayo. Yung shoulders ko, ang bigat, minsan po dito sa mga nahihilo kayo. Yun po yung mga indikasyon na nakaka-absorb kayo. Di bali po, Miss Alma, ayan, lalabas kayo dito sa kwarto na to na mas bago. May shield. Opo, may shield. Bago Forever, gusto ko yung Opo, shield ko opo. forever. Siyempre po, nandiyan din ang Piranha's Charms and Crystal. Ibibigyan ko kayo mamaya para may mga protection po kayo. Ayan. So, pikit na lang po. Yan po. Pakiramdaman nyo po kung may sisingaw, pwede mainit, pwede malamig. Meron po ba? Nasaan na po? Sumisingaw? Opo. Diyan po. Kung saan mo ano. Yan, may kilabot po ba? May sumisingaw? May tumataas Ayan ba po. lahibo ko? Ayun, no, nakikita mo. Opo. Yan po. Kasi minsan po... Ayun, tumataas ba lahibo ko sa paa? Sa legs, nakikita nyo? Tignan nyo, tignan nyo. Opo, opo. Ayan, tumataas. Tumataas ba lahibo ko? Meron pa kasi minsan, pag ramdam nyo mabigat yung shoulder nyo, sumasampak po sa inyo. Tapos may time po na mainit yung pakiramdam, pero parang ang lamig ng paa. Gusto po kayong pasukan. Parating malamig ang paa ko. Gusto po kayong pasukan. Ayan po. Yung tumataas ba lahibo ko? Ayan po. Pakiramdaman po ha, parang may mabigat o parang may kuryente. Yan, nararamdaman nyo. Nasaan na po? Sa kamay Sa na dulo po. na, oo. Sorry po. It's okay, ganun talaga. Pag nag-heal na, didikhay. Ano po? Yan, may sumisigaw po. Nasaan na po? Dito sa batok ko. Yan po. Meron po. So ito pong mga tinatanggal ko sa inyo is mga negative energy po na nanggagaling sa mga taong nakakasalamuha nyo sa lugar at saka po more on elemento. Kaya po malamig ang nararamdaman nyo. Ayan. Saan na po? Dito may sumisingaw dito. Okay, good po.
Miss Alma, hawakan ko lang po yung legs Sige niya lang po, para go. pababa. Yan po. Yan. Yan. Ayan po. Yan po, naramdaman niyo Oo, po. nangingilabot ako. Malaki po. Oo, nangingilabot ako. Nangingilabot ako. Ayan o, tumatas balahibo ko. Ang dami po. Tumatas balahibo Kung ko. Direk, tatanungin niyo tingnan po mo. ako, ang nakikita ko Nakikita po niyo. na sumasama na sa inyo Tumatas is yung balahibo 5 ko. po. 5? 5 po, umaalis sila. Tumatas balahibo ko. Direk ko, tingnan mo. Nakikita niyo? Oo. May galing po sa bahay na kulay puti na medyo luma na, tapos Bermuda yung paligid. Mm-mm. Pikit lang ako, madam. Opo, parang po mas maramdaman. Ano pong purpose ng pag-cleansing natin at pagtanggal ng negative energy? Kasi po pag naipon po ito, nagiging ano po siya, blockage para sa pag-receive ng mga swerte, ganun po. Pag-receive ng mga magagandang blessing. At saka po, minsan yung behavior po natin nababago. Sa health din po naapektuhan tayo. Ayan po. So, pikit na po kayo. Kung ginagawa ko naman po kay Miss Alma, ay sinahaluan ko na po ng Reiki healing, which is energy exchange. Ayan po, meron po kayong nararamdaman. Mainit. Opo. Okay po. Halipin po tayo. Ano pong pakiramdam nyo? Mas gumaan po. Mm-mm. Ang isa din po sa mga indikasyon na may gumagambala sa inyo is mabigat ang balikat, hindi makatulog, or nagigising between 12 to 3 kasi po witching hour po yun. So, pwede pong may gumagambala sa inyo na espiritu, elemental, o kaya po may gumagawa ng black magic sa inyo. So, dito na po tayo sa final na gagawin. Harap na po, Miss Alma. Pikit pa rin po. May malamig po na sisingaw sa inyo. May nararamdaman po kayo? May cold. Apo. Yan na po yung kumbaga pag siselyo o finishing na po. Ready na po kayo mag-receive ng mga magagandang blessing. Okay na po. Ano pong pakiramdam niyo? May mainit, may malamig. Yung huli malamig, tapos may mainit. Tapos yung unang part talagang tumatas yung balahibo ko. Yun po kasi, pag ganun po, ibig sabihin yung mga gumagambala po sa inyong spiritual, mga elemental po, is umaalis. Kumaga po parang, bigla kami pinapaalis na. So, umaalis na po sila. Pag mainit po is evil eye o kaya po gawa ng tao. So, siguro po hindi nyo din maiwasan na may mga mag-ilwisya sa inyo, mga naiinggit, ganun po. So, yung malamig na po yun, pagbaklas na po yun ng mga negative energy. So, mas mararamdaman nyo po, lalo na mamaya, pagtulog nyo, ang gaan. Wow. So, after po nyan, saselyuhan ko na, kagaya po ng request nyo. So, after po ng ginawa ko sa inyo, which is cleansing ko na po, actually healing na po siya. Kasi para hindi nyo na po ma-absorb yung mga negative energy. Saselyuhan ko na po kayo through mga charms at saka mga amulets po na makakatulong sa inyo. Actually po, prepare ko po talaga customized para sa inyo. Ayan po.
Ayan po, Miss Alma. Ayan po. So, itong box na po ay kombinasyon ng mga kailangan nyo po. So, dahil po lapitin po kayo at syempre kailangan ma-shield kayo pero makatawag pa rin kayo ng swerte. Ayan po. Meron po tayong Evil Eye. Ayan. Galing pa po to sa Turkey. At ito po yung legit na pangtaboy ng mga malas, inggit, kung saan po ito po tumapat sa bahay nyo pag sinabit nyo. Sa main door. Opo, sa main door siya. Kasi po itong gantong size is pang malaki na po talaga. Oo. So, pag tumapat po yan, kung saan tumapat yan, ay doon po may negative energy, itataboy niya. Saka po siya magtatawag ng swerte. Siyempre po, dahil wala naman po ako lagi, at lagi po dapat kayo may baon na Perennas oil, yung ginamit ko pong pang-cleansing sa inyo. Actually, marami po siyang napagaling na tong oil na to. Ayan. Hindi po amoy matanda. Iyan na. Amoy fresh. Apo. Parang cologne na rin siya. At ito pong isa po sa mga nakatulong sa akin noon nag-uumpisa kami, Black String. Ito po pa, pangtanggal ng sumpa, blockages, lahat. So, pwede po siyang isuot. Yung mga gusto lang po ng... Pwede ako maligo, suot yan? Opo, hindi na po siya actually hinuhubad po. Okay. Hindi ko na po siya ihuhubad. Opo. Okay. Kinikilabutan po. Gusto ko ikaw maglagay para powerful. Kinikilabutan po. Pwede ko lagay sa paa kasi pag may taping tatanggalin. Opo, pwede po. Tanggalin, lagay ko na sa Extender paa. naman po siya. Kasi Sige po, isabit mo mamaya na lang, after. Tapos po ito, kung Para mayroong... hindi talaga matanggal sa akin. Ito na po siya, Miss Alma. Ito po yung yin-yang kasi po balance po. So, may clear quartz po, napaka-importante yan. Si Wow. clear quartz po is parang tinatanggal niya po talaga, wina-ward off niya lahat. Antay sa mga sumusunod-sunod po sa inyo. Ganon din po, isi-shield niya po kayong lahat. Tapos may healing na po to. So, perfect na perfect po para sa inyo. Suot ko na. Opo. Suot ko na! Powerful! Ano po may mga time po yan na bibigat, sisikip, iinit. Indikasyon po na buhay yung charms. Pag bumibigat po, ibig sabihin pwede may kinukuhang sakit sa inyo, negative yung lugar, may mga kinukontra po siya. So, wag niyo pong hubarin. Pag Shield. ganun na, Shield. Yan Shield. po yung pinaka-shield. Wala na niya. makakalapit sa akin ngayon. Actually, ito po, gift ko kay Mami. Ayan. Oh! Red Corales po is for healing. Tapos po, pang shield lahat. Pampa-uplift ng sarili. Bigay ko And kay mami. Sige. red string po, Evil Eye. Evil Eye. Opo, pangontra din po sa mga kung ano. Hindi ko nahubarin yan. Mas okay po. Mamaya, lagay natin sa Sige paa po. ko yan mamaya. Sige po. Kasi sa taping, kailangan minsan Opo. tanggal to eh. So, ayan, Miss Alma, nandiyan po lahat ng mga kailangan nyo. At hindi ko na po kayo nilagyan ng pampaswerte kasi swerte na kayo. So, ang Nakikita mo swerte ako? swerte po, iba na po yung aura nyo kumpara nung unang kita po natin. Noon po, medyo gloomy po yung dating. Tapos ngayon po, iba na. Ako po, personally, kung wala tayo sa taping, tuwang-tuwa na ako kasi iba po talaga ang aura niya po. Oo. Ganito na po kakapal yung aura niya. Kanina po, wala talaga. Ayan, so, thank you so much, Miss Alma. Madam Ayan po. Perena, thank you so much dahil matagal na ako hindi nakaka-experience ng ganito. Apo. And it's so nice. Nung nakwento ko sa inyo kanina, yung pinupuntahan ko early 2000, Apo. nawala na siya ngayon. Hindi na natin Apo. sasabihin yung pangalan. Apo. I'm so glad na nakilala kita. Thank you so na much ako. din po sa tiwala. Thank you. Ayan po. Ay, may pangontra na ako, guys. Hindi na ako lalapitan ng mga bad elements. Goodbye, bad elements, forever. Apo. Thank you, Madam Perena. Thank you po. Thank you. Thank you po. Ngayon ay natunghayan natin kung paano sinulusyonan ni Madam Perena ang mga ganitong klaseng kababalaghan. Ikaw, may sumusunod ba sa'yo? Alamin natin yan sa mga susunod na kabanata ng kababalaghan, ang anino ng katotohanan.